Lord, hallelujah, hallelujah. Sa kanan ng mga anak, Espiritu Santo, amen. Tunay na po kami na walang dahilan upang hindi ka namin pasalamatan ng Panginoon. Sapagat ikaw po ang Diyos sa buka ng kapitihan at pagmamahal sa amin. Salamat po kami naman dahil tunay na Lord na sa buhay namin, patuloy mo po pinakaralan sa aming pagpadaman na hindi po kami nag-iisa para harapin ang buhay ninyo. Nariyan ka lagi, para kami ay lalalayan, para kami ay tulungan ng Panginoon. Sa mga pagkakataon na kami nanilisan, pinatalakas na ako. Sa mga panahon mo, Lord, ako dumadanas sa mga problema sa buhay. Nandyan ka lagi, Panginoon, na bibigay ng solusyon sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat po, Lord, dahil tunay ka na ito po ang Diyos na tapat. Ang mga pangako mo, Lord, ay patuloy mo kong tinutupad sa aming buhay. Bagamat kami, Lord, may mga pagkakataon, pumapalpak, nagkakamali, nagkakasaan. Pero ang pangako mo, Lord, ay hindi na pabago sa akin. Patuloy mo po, Lord, tinutupad, ginagawa pa rin mo, ang lahat ng mga bagay na ikabubuti po na. Salamat po sa lahat sa patuloy mo pong pagtitiwala sa aming Lord. Upang patuloy mga paglingkod sa iyo, maranasan Panginoon sa araw-araw kung gaano makabuti sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Dahil lang po namin sa aming mga sarili, Lord, may mga pagkakataon, Lord, na hindi po kami naging mabuti kanila. Hindi po kami naging mabuti, Panginoon, ng mga anak. Ngunit salamat, Lord, dahil nanatili, Panginoon, ang pag-ibig mo at pagtitiwala po sa amin. Lord, salamat po sa lahat. Patuloy ka namin pinupuri sila sa daan. Sa kabilang, Lord, na kami hindi mo kailangan, Panginoon, na nabili kang Diyos. Ngunit salamat dahil patid mo po, Lord, na kami lahat ay pangangailangan sa iyo. Ikaw po ang aming buhay, ikaw ang aming kagalakahan, ikaw po, Panginoon, ang aming kapayapaan, lahat sa aming mga buhay. Kaya salamat po at patuloy po kami nagsusumamo sa iyo, Lord, bilang pag-amin na wala po kami magagawa kung kami ay wala sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, at patuloy po kami kasamahan. Ipagkalubag ang kumpayan, Panginoon, sa gawa ng ito, Lord. Gamitin mo po, Ama, yung abangin po ng ating dati, Panginoon, anointing, Lord, upang ang lahat ng mga takot talaga sa aking bibig, Panginoon, ay pawang mga salita na galing sa iyo at ang kalooban ng aming mga. Lord, batid mo rin po ang kahilingan ng aking mga kapatid. Ngayon pa lamang, Panginoon, dalangin ko po, ipagkalubag po, Lord, ang mga nakahilingan upang patuloy na rin kami makaparangalan, Panginoon, sa aming mga buhay. Pagpalaan mo po ang mga salita, Panginoon, Lord, sundan po ito rin sila sa kababalaghan upang lahat ng ito, Panginoon, ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay ng bawat isang sa amin. Ama, salamat po muli na po namin, Lord, ang katagumpayan ng iwain mo. At ngayon pa lamang, Lord, binabalik na po namin sa iyo, Lord, ang walang magpapuri at pagsamba sa pangalan ng Jesus, kasama ng iba ng Espiritu na naghahari noon, ngayon, at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa kalalaman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Kailangan po natin ang ating Panginoon. Lord to God. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Nakakasing ka. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Lord to God. Mag-sure po na po tayo mga kapatid sa presensya ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. At ulit, nagdaan naman po ulit ang 2025 at ngayon ay 2026 na. Amen? Ayun, nakalimutan ko po pala. Yung po mga kapatid. Atin po muna na bago tayo pumalawat ay sama-sama po natin po ngayon ang salita ng Diyos na ating panguhin mula sa aklat ng mga Efeso, Kabanata 4, Talata 22. At ito po ang sabi, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palatakan natin ang salita ng Diyos. Yan, praise the Lord. Sa dyan nakakabilis ng panahon, parang ay dalang pinasal kami ng aking asawa ay year 2000, ngayon ay year 2026 na. Amen? Noong nakaraang taon, 2025. Ngayon, syempre, 2026 na. Amen? Kamusta na po kayo? Amazing, praise the Lord. Ay, kung mga kapatid, sadya, sabi nga po, nung katapos na po ang bagong taon, marami pa rin bumabati. Bumabati ng naligaya. At mali bagong taon. Happy New Year. Kapatid, hindi na pumasok sa
isip ko dahil sabi ko nga po, may talk po ako, nakaschedule po ako sa iyo. Lord, anong isahan ko sa amazing? Mga kapatid, talagang may isa akong nakasalubong na umati ulit. Lampas ako, nasa second week na, sabi niya, maligay at maligaw bagong taon. Bilang pasok ko sa akin, yung mga pagbati, yung makapansin ko natin, pag binati ka, mga kapatid, po, maligaya at nagbagong taon. Ang tanong ko sa akin ko mga sarili, anong nagbago? Amen? Mga kapatid, po, ano kaya nagbago sa buhay ko natin para sabihin, malibagong taon? Mga kapatid, hindi lang po dapat taon yung nagbabago. Amen? Kundi tayo mismo nagbabago. Kapitan mo ang ating kapatid. 2026 na. Marami na ba ang nabago sa'yo? Ano po ang sagot? Praise the Lord, God is right. Kasi bakit ko pala sabi? Mga kapatid, dahil sinabi ko ng salita ng Diyos, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. So, ibig sabihin, mga kapatid, dapat kayo mangyayari ang pagbabago. Amen? Kaya ating pong pagsalusaluhan, mga kapatid, ay, yan, praise the Lord. Dating pagkatao. Ang ating pong pagsasaluhan ay patungkol po sa pagbabago. Yan, kasi bago lang po tayo, tumalang ulit, 2026, no po, kaya ating pong pagsaluhan ay patungkol po sa pagbabago. Ang tanong po, mga kapatid, ano-ano nga ba ang mga bahagi sa buhay natin ang nangangailangan ng pagbabago? Yan, apat lang po ito, mga kapatid, babilis lang po ito, no po, apat lang po ito na bahagi sa buhay natin na nangangailangan ng pagbabago. Kasi ang gusto ng Diyos, mga kapatid, araw-araw binabago tayo ng ating Panginoon. Tama? Kaya di ba po, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Amen? Araw-araw binabago tayo, Lord. Kaya dapat po malaman po natin ano ba ang bahagi sa buhay natin ang nangangailangan ng pagbabago. Una po, mga kapatid, yung isip at pag-iisip. Amen? Mahalaga po yan tayo nababago. Mga kapatid, bakit? Ano ang sabi ng ating Panginoon? Romans 12 verse 2, huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan yung baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Kasi, totoo po yung mga kapatid, hindi natin maunawaan kung ano ang kanyang kalooban, mga kapatid, at lalo na hindi natin magagawa kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos kung hindi magbabago ang ating pumag-isip. Amen po ba? Mga kapatid, ang tanong, mga kapatid, ang sagot. Praise the Lord. Ano ang mga bagay na madalas natin iniisip na kailangan ng pagbabago? Ano po yung madalas na tumatakbo sa ating mga isipan, mga kapatid, no po, madalas na natin iniisip na kailangan ng pagbabago? Una, mga kapatid, yung pag-iisip na ako muna. Di ba po maraming taong ganyan? Amen? Ang sa isip niyo lagi, bago sila, ako muna. Amen? At kapag ginawa ko ito, ano na mapapala sa akin? Nakasentro sa sarili. Amen po ba? Mga kapatid, hindi dapat yung pagbabago. Mga kapatid, bagwas, sa halip na sabihin natin na ako muna. Ano? Kasi sinabi ng ating Panginoon, di ba po ano sabi ng ating Panginoon? Isipin nyo ang kalagayan ng iba, hindi puro sarili. Pakita naman po ating katabi, kapatid. Naisip mo rin ba ang iba? Bago ikaw? Di ba po kailangan niya kasi, di ba po? Puro gusto, puro pakatid. Ayaw ng palabas. Amen po ba, mga kapatid? Amen? So yan po ang isa sa dapat pagbago po sa ating isip. Yung pag-iisip na ako muna. Pangalawa, ano po yung iniisip natin kaya ng pagbabago? Yung pag-iisip na kaya ko mag-isa. Di ba may tao ganyan eh? Amen? Hindi mo siya nagsisip na natulong sa iba. Bakit? Laging isip, kaya ko, hindi ko kailangan tulong ng iba. Tama? Yan po ay pagmamataas. Tandaan po natin. Kaya hindi tayo nilikha ng Diyos na nag-iisa sa mundo ito. Bakit? Kailangan natin ang isa't isa. Amen. Pakisabi sa iyong katabi. Hawakan niyo yung kamay ng iyong katabi. Sabihin mo, kapatid, kailangan kita. Di ba po? Kaya rin natin sa ating mga isip, baguhin. No po, ang ating mga mag-iisip na kaya ang pag-isa. Tandaan po natin, sabi ng ating Panginoon, John
Amen? Amen po ba? May tao ganyan eh. Eh, ganyan na talaga ako, Lord, kamang. Amen? Tandaan po natin, hindi Diyos ang mag-a-adjust sa atin, tayo ang mag-a-adjust. Amen po ba, mga kapatid? Naku, kasi kaya namin po tayo eh. Binabago tayo ng Panginoon. Hindi lahat na sa isip natin, ganito na talaga ako. Noon pa man, ganito na talaga ako. Amen? Kaya sabi, ganito na talaga ako. Naku, masama na talaga ako dahil ko. Kita dahil po natin, nagawa na rin po tayo para baguhin ang ating Panginoon. Walang bagay sa ating buhay na hindi kaya baguhin ng Diyos. Kaya huwag natin isa-isip na ganito na talaga ako, hindi na ako magbabago. Kaya ang sabi sa inyo katabi-kapatid, magbabago ka rin. Kaya baka natin ang ating Panginoon, Lord, kaya tayo po kapatid, at ano pa po, may nakakata po marami. Sabi na po, ano po yung mga bagay na dalas natin iisip na kailangan pagbabago makakat, yung pag-iisip na mas mahalaga ang pera kaysa sa Diyos. Di ba po may taong ganyan? Amen? Eh pag nagsagay ang gawain, at yung pagkakitaan, sabi mo ng gawain, kung pagkakitaan ito, pera ito. Amen po ba? Kaya ang tawag sa mga tao, puro pera, puro pera. Mukhang pera, Sister Nancy. Di ba po? Sabi nga pala ating Panginoon, di ba po, Hebrews 13 verse 5, huwag kayong pagbukrang pera. Kaya alam ng Diyos na ako ano ang iyong kailangan. Amen? Kaya pakisabi sa iyong katabi muli, kapatid. Huwag kang magbukrang pera. Ayan, di po, tayo po. Amen po, kapatid. Kasi ang pera ngayon nakasimangot. Di po, yung 500, tapos nakalumbaba ng ganyan. Ayaw lang natin yun. Gusto natin lagi nakalite. Tama? Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Verse 1. At ang Panginoon, nagkakit na kaya natin iisip na kailangan pagbabago. Yung pag-iisip na maghihigan ako. Di ba po? Kapag yung tao nakagawa sa atin ng kasalanan, lumanda ka. Amen po ba? Hindi ang mga kapatid, bilang lang ang malangga ko. Di ba po? Nagre-revenge mga kapatid. Pero, dapat atin po yung mga kapatid. Sabi na po, hindi natin sa ating Panginoon na baguhin ang ating mga pag-iisip. Amen? Mga kapatid, huwag tayong gumandi. Bakit sinabi ng ating Panginoon? Huwag kang gumandi. Ako ang gaganti para sa iyo. Wow! Hindi na kailangan gumandi ka ka. Hindi na wala sa iyo mga pagkuto. Nagparaya ka. Mga kapatid, pag nagparaya ka, nandyan makikita mo ang kilos ng ating Panginoon. Amen? Kaya pakisabi mo sa inyong katabi-kapatid. Baka kami bala ang gumandi. Huwag mo lang ituloy. Kasi kasi tayo nilasan pa, tama? Kaya natawag kayo kalimit lang. Pero sabi ko, mas nakakatakot yung tayo kalimit. Kasi hindi mo alam kumapit mo sa kanyang isipan. Amen? Gusto na ka lang gumanti. Amen po? Mga kapatid, totoo po yan. Madalas po lang, may nag-share sa akin, kasi sabi kalimit ko yan, pero kapag nag-adit yan, humanda ka na. Amen po? Amen? Mga kapatid, kasi kung may mga tao din pala sa iba, amen? Bigla na lang, kikilos at gagawin ka. Amen? Pero tayo po, hindi natin sa ating Panginoon na baguhin ang ating pag-iisip, yung pag-iisip na magbibigay ako. Amen? At ang kasunod, mga kapatid, yung pag-iisip na lagi akong ama. Di ba may taong ganyan? Amen? Kaya kapag yan na mali na pangyayari, mga kapatid, magtutukoy yan ng iba. Amen? Kasi dahil siya ang nagawa. Amen? Hindi nalabas ang kanyang sarili. Bakit? Ipinakalagay natin sa kanyang sarili, siya ang laging tama. Pag yan natin natin iisip, mga kapatid, malaki ang iyong tama. Amen? Kasi talaan po natin, nakakalipat po sa atin, lahat tayo nagkakamali. Kahit ang mga preachers, sumisip na, nagkakamali, nagkakasala. Amen po ba? Kaya hindi lang pagdali na tayo nasa isip natin na ako lagi ang tama. Amen po ba? Amen? Talapakan natin. Bumalakan ka lang sa pagkakita. Praise the Lord. Ayan po mga kapatid ako. Sa dami po mga kapatid. Ayan. Pagkita po. Yan bagay na madalas natin iisip na kailangan pagbabago. Yung pag-iisip na wala akong halaga. Kasi self-thinking. Tama? Kailangan yung nakakamatay. Totoo. Mga kabataan, bakit? Kasi self-thinking. Wala akong halaga. Hindi na ako pinapansin ng nanay ko at tatay ko. Amen? Yoko, wala na akong halaga sa kanila. Amen? Huwag natin sa isip yan. Bakit? Kung mayroon kang kapwa na akala mo hindi ka mahalaga sa kanila, tandaan mo ito, mayroong Diyos na mahalaga ka sa kanila.
kahit hindi makalaga ng tao, mayroong Diyos na nakakalaga mo tayo. Amen? Yan, kapatid, ang kasunod, mga kapatid, pag-iisip, yung pag-iisip ng bahala na. Di ba po may paulan yan? Amen? Ako natandaan ko po yan eh. Yung sabi ng Nino, wag na magkayong kakayo ang sabi mo, bahala na! Amen? Totoo po, praise the Lord. Mga kapatid, kapag lalo na kapag na-amazing ako, hindi kayo bahala na! Amen? Kaya kapag bahala ka, magsusunod ka ng pilay, pagpupuyan ka, eh, nagkatalis sa service ko gabi, oh, bakit isip ako, Mars? Eh, po kasi sabi ko, Mars, pauwi ka na ba? Kasi siya galing po ng Di Castro. Ako lang po, kita na naka-online. Sabi ko, Mars, nakapit ko pang-tapon ko. Kasi, hindi pwede sabihin mo, bahala na. Amen? Dapat ginagawa ko tayong preparation. Amen? Kaya kapag nag-release ka, sabi mo, ay, bahala ka! Saka ka lang magkakanak ako! Di ba pinaghandaan? Tama ko ba? Amen? Ito na natin, Nancy. Yun ako, kapag nag-release ka lang, isang buwan ka lang eh. Nagahanda ka na, lalo na kapag una ka na. Tama? Nakita ba, ikaw ka na, bili na mga damit, bili na kung ano. Amen? May nakakanda. Hindi pwede sabihin, bahala na. Amen po ka. Sabi sa iyo, kapatid. Huwag kayo sa isip na bahala na. Maganda ka rin. Amen po ba, kapatid? Amen? Yan natin sa isip. Tama po ba? Yan po ba nakapag-isip ng ganyan? Wow, praise the Lord. Wala mong isip na ganyan. Amen po, praise. Hallelujah. So yung po mga kapatid, yung unang po mayroon po tayo bago na nangailangan ng pagbago sa ating pong buhay, yung ating pong isip. Amen? Pangalawa po, mga kapatid, ano ang mga bahagi sa buhay natin na nangailangan ng pagbabago? Una, yung isip. Tama? Tinalakay ko lang po, binigay ko lang po yung madalas natin iniisip na kailangan tumabago. Pangalawa, mga kapatid, anong bahagi sa buhay natin na nangailangan ng pagbabago? Ito po yun. Bukod sa isip, gusto. Amen po ba? Kapit ano nga po ng ating katabi? Kapatid? Kamusta na ang gusto mo? Ano pong sagot? Amen po? Kamusta na ang puso natin? Kasi pagkakapo natin, napakahalaga ng kalagayan ng ating puso. Amen? Nakapatid pa, nasa kamang kalagayan ang puso natin. Bakit? Kapag hindi makakamagan, magkakaproblema ka. Bakit? Ang puso natin, daan po pinagdagaling ng lahat. Tingnan niyo po, anong sabi ng ating Panginoon? Matthew 15, verse 19, ito yung tuwan. Sapagkat sa puso nanggagaling ang kasasamang kaisipan, pagpatay, pangasaluya, pagkakaapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang turi. Iyan ang nagpaparoon sa tao sa kanila ng Diyos. Hindi nagiging marumi ng isang tao kung siya man ay kumain ng hindi mo na nagbugas na kamay. Di ba? Ano ang nagpaparoon sa atin? Yung ating puso. Amen? Kaya maalala natin lang, kapag gine-check natin ang ating mga puso, ano ba naman ang ating mga puso? Amen? Nakailangan na ng pagbabago. Kaya atin pong alamin, mga kapatid, ano ang laman ng puso natin mga kapatid, ano ang laman ng puso natin na ang kailangan ng pagbabago? Yun, nakailangan ng pagbabago. Yan. Kaya naisip, tama? Ngayon puso naman ang mga kapatid na kailangan ng pagbabago. Una, yung naman ang pinagaling ako. Di ba po? Mga kapatid, hindi po kailangan mabago. Dapat hindi na po, normal na tayo po ay nakakaranas po ng galit. Taas ang kamay, hindi na po nakakaramdam ng galit. Di ba po? Sabi ko dun, pag hindi ka nakakaramdam, mga kapatid, abnormal. Sabi ako sa iyo, pakita mo po yung kapatid. Di ba normal ka naman? Kapatid, normal! Kasi meron tayo dito. Meron tayo pakiramdam, tama? Kaya tayo lahat nakakaramdam ng buo, mga kapatid. Pero hindi lahat na hindi tayo na tayo kapatid sa ating pumapit. Yan ang nakailangan ng pagbabago. Tama? Nakalagay? Opo? Yan. Pangalawa, ano na po natin na kailangan ng pagbabago? Yung laman ng inggit at selos. Tandaan po natin, yung inggit
puso mo. Amen po, mga kapatid. Kaya po yung kapatid, madalas ko po yan. Amen? Kaya mga magkakapatid, kaya nagsasunod sama. Tama? Tama. Huwag mo sa bilang sa likod, ako hindi. Amen? Siya ang laki ng bago, pero ako, kasi pa rin, hanggang ngayon, college na ako. Amen? Yung mga ganun mga kapatid. Bakit? Huwag lang ay magkakakasi doon pa man. Ngayon na magkakapatid, nagtitindig ka sa pagsisal. Pero narito kayo sa gawain ni Lord kasi gusto ni Lord, mabago ang ating mga puso. Amen? Kaya pagkalaki natin sa Panginoon, Lord to God. Yan po, nakapakahan po. Mga kapatid, na naman ang puso na kailangan pagbabago, yung laman na kasakunan. May tao, na grabe na ang biyaya pero ayaw mo siya. Tanungan po natin ang sabi kapatid. Hindi naman ito, di ba? Amen? Kasi share. Mga kapatid, share lang. Share your blessings. Sabi yung sister dyan. The more na nag-share po tayo, the more na dinadagdagan ng tayo. Amen. Amen? Mga kapatid, kasi iba pang batas ng Panginoon. Sa pagdating ng tao, anong sabi? Kapag nagbigay ka, mawalan ka. Tama? Amen? Pero sa Diyos, the more na nagbibigay ka, the more na ikaw naman tatanggap. Ako nagpapasalamat sa kay Lord kasi hindi ko kami nag-isip na amin pong bagong taon. Nako? As po, yan, naganda po kami kasi sama-sama po kami. Nung kayo din ay ako'y umalis na po, nakakapit dahil ako'y sinisponsoran naman nila, hindi sila papayag. As po na pumunta ka na dito. Kaya pagyari ng Diyos, 99, nako, nakakapit si Sister Vince sa Cebu. Nakakapit na po, dahil po yung sponsor. Kaya hindi pa ako nag-isip, di ba yung kami pong pangbagong taon doon? Yung dalawang lalaki na nakarap dito, yung dalawang babae na sa Cebu. Kapit po kami din yung bagong taon. Amen? Hindi ko na kasi, nakakapit na yung mga punta sa bahay, ang dami dito ang dala nilang pagkain. Hindi ko na sa'yo po yung dalawang lalaki. Kami naman, ang dami po ang doon, di na yung dito kami. Amen po, mga kapatid, po. At dapat ay biniyaan, marami tayo namanggap na biyaya ka na. Amen? Pero ang tanong na share ba tayo? Amen po ba? Praise the Lord, alam niyo yung mga nag-share. Amen? May nag-share kahit nasa mga loob. Praise the Lord. Napamakapagitan pa po natin isang tao sa akin, gusto nila lagi papasok. Amen po ba, mga kapatid? Ako, nasa akin man. Kahit hindi naman tayo, nakakin tayo. Tama? Sa amin po, noon, nag-akin na ng lupa. Alas, sige, masakit sa lupa eh. Kaya ako maglarakan. Yun lang sa akong nagsuka ka na. Sinukat ka na. Naku, dahil ka sila, bakit ang laki na makilaman ko? Huwag ka na magkakain ka, hindi mo sinakot ko. Amen? Kaya dahil hindi na nagsukatan, anak-anak kalakaan. Nung nagsuka ka na, ay, usod na nga ganyan. Amen, kalimutan. Bakit kami lang ganyan? Yung mga tao sa akin. Hindi ko rin sa nalaman ng puso na kailangan ko ng pagbabago. Amen? Kaya kami sabi sa iyo na kami kapatid, huwag ka nang maging sa akin. Amen? Praise the Lord. Kasi po yan, ang puso natin na kailangan kami ng pagbabago. Amen? Pang-apat, yun naman ang nakakot. Ako ang masama anak na, baka bigla mag-asawa, hindi na siya makatikim. Naku, nakakapatid lagi. Ang dami nakakakutan. Tama? Amen? Mga kapatid, dami natin nakakakutan. Iba-iba. Ayun na ang iba dyan ay takot na iwan ang kanyang mister. Takot na baka may ma-check sa kanyang cellphone. Nabigla na nagsabi, I love you. Wow! Amen po? Kaya binilagyan ng mga password. May mga password. Kaya sabi ko nga, hindi ka lang mga password kung ka lang pinakago. Amen? Kasi madalas na naglalagay ng password, lumahan ng mga sikreto. Amen? Pero tilang ko lang, may mga password na for para i-save ko kanyang cellphone, hindi mabuksan. Tama? Amen? Pero madalas bakit kayo kong mga password na yung pinakago? Kita mo nga kung ating kapatid. May password din ang cellphone mo. May kanina, sa buhay. Alam mo kayo may password sa cellphone ko. Kasi kahit kapit mag mag-hapon, hindi ko yung nakasulat akong sekreto. Sa kasawa ko kahit mag-hapon yan. Tapos nakakas ko sa kanyang messenger. Tapos alam mo, wakas sa cellphone na. Hindi na ang tag. Wala akong takot. Bakit?
Kaya tandaan po natin, walang sekreto na hindi nabubunyan. Kaya po ba, i-remind din ni Lord lahat. O, kaya po sa ating pong gobyerno, di ba? Walang tinago na hindi nabubunyan. Amen po. Palatakan natin ang ating Panginoon. Kaya palatakan natin sa mga puso. Pakita, yung naman na pag-ibig sa sanlibutan. Tandaan po natin, sabi ng ating Panginoon, sa 1 John, huwag yung ibigin ang sanlibutan. Sapagkat ang ibig sa sanlibutan ay hindi ibig sa Ama. Hindi natin pwedeng ibigin yung dalawa. Tama? Kaya ang kanta ni Ariel, na po mga kapatid ay natin nilang kanta. Ano ang sabi? Sana dalawa ang puso ko. Isa ang puso ko natin. Amen? Kasi nakabisay po tayo na isa lang ang ibigin. Amen? Kaya pag may asawa ka, isa lang ang ibigin at initibok ng puso. Amen? Huwag ka na maghanap ng iba. Amen? Kaya madalas ko sa asawa ko, wala ka ako na nagsasabi ako, I love you, ha? Hanggang nakakasal, ikaw lang, wala ng iba. Hindi naman yung asawa ko. Pero ako lang tayo. Amen? Kasi sabi tayo ng Christian eh. Amen? Yung naman ang pag-ibig sa sanlibutan. Dapat, yan po lang kailangan ng pagbabago. Palakaran natin natin Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Yan. So, una po, ang bahagi ng buhay natin na kailangan pagbabago. Una, isip. Pangalawa, puso. Pangatlo, pananalita. Amen? Gawin ang ano yung nagsalita. Mga kapatid ko, kailangan ko yung ako. Bakit po ano sabi natin Panginoon? Verse 4, verse 29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung magpapalakas at angkot sa pagkakataon upang makapagdulot na mabuti sa mga nakarinig. Yan. Mga kapatid kayo, mabuhay na nalita. Ang tanong, mga kapatid, po, ano mga pananalitaan na nangailangan ng pagbabago? Ano po yung madalas natin sinasabi na kailangan natin mabuhin? Amen? Ano po, una, masakit at nakakasilang pananalita. Di ba, may ganun tao, ang bilis-bilis ng salita, na masakit ng salita. Sabi na, ang sakit mo naman ng salita, pag sa buko. Di ba, kung may tao ka niya, pakita naman sa ating katabi, kapatid. Ganun ka ba? Amen? May tao ka niya, masakit. Sasabihin ko yung gusto kong sabihin. Tandaan ko lang hindi lahat ang gusto natin sabihin, kailangan natin sabihin. Lalo na nakakasakot. Ganun ka ba? Ayan? Nakakasilang pananalita. Pangalawa, nakakapagin, pananalita na ngayon ang pagbabago, salita ng kasinungalingan. Sa mga bata, huwag na huwag kayong magsinungaling sa inyong mga magulang. Amen? Yung sabi, Mama, magawa ka ng assignment, kung talaga assignment na ang ginagawa. Amen? Mama, yung project ko yung ganito, yung pala nag-video na. Wag, tawag. Amen? Pananalita na ngayon ang pagbabago, salita kasinungalingan. Pangatlo, salita ng panalangin at Panginoon sila. Yan, minsan, guilty po tayo dyan. Kung hindi tayo magsalita, ayaw nyo, nakakalisip ko na. Sabi niyo ko ito ng tanong. Amen? Kung ganda mo yung gamitan, iupang naman na. Ayoko, amen? Kapag, kung tayo ka ng kapag, siguro na pinagdala sa kanila. Hindi lang kayo kapag, kung nagkakaroon mo ka. Hindi ba natin ang tao, kababaw, may sabi, ano ba yan? Ano mo amo mo? Ang babaw na nagpisi mo kaya kabaw na ako. Amen? Kasi yung tao ganyan eh. Salita ng panalangin at panguhusga. Panalangin, parang ito, hindi simple makakapagdabagay ang panalangin. Totoo, yung sabi na, ang pango naman ng lugang. Amen. Pagkakas kayo sa atin. Tandaan ko natin, mga kapatid, o pagkapag nilahit natin ang pinapa, nilahit mo ang gumawa sa atin. Amen? Kaya sabi na po, kapag nilahit sa atin, isang buong mo kay Lord. Lord, nilahit ako, ang mo daw yung ilong ko. Amen? Amen? Ayan. So, inasabi natin, yung kailangan na pagbabago yung ating panalita, yung salita na panalangin at mamuhusga sa ating kapwa. Pangapat, yung salita mura at malalaswa. Yung mga tao, nakakapit na kadulian ng magulang. Kapag nagugulang ako bata, ang bihang ko magsalita. Nagbubura, tama. Salita ng bura, wag mo ano na lang. Kaya kasi sabi sa'yo na kabay kakapit. Nagbubura ka kami ako naman. Dahil ka kapatid ko, wag
salitang mura. Lalo na po yung malalaswa. Amen? Mga kapatid, yung pinag-usapan yung mga malalaswa, i-avoid po natin yan. Amen? Hindi po yan nakakatulong para tayo ay maging kalugod sa kanilang Diyos. Yung pinagkwentuhan ng pong malalaswa. Amen? Mga kapatid, po, wag natin pagkwentuhan yung mga bagay na malalaswa. Yan. Praise the Lord. Yan. Yun po yung mga kapatid yung bahagi na kung saan, no po, sa pangatlo, yung nangangailangan po ng ating pagbabago, yun po yung ating, ano po, yung ating pananalita, pangatlo. Bukod sa isip, bukod sa ating puso, yung pananalita. At pangapat, mga kapatid, no po, ano po yung bahagi sa ating buhay na kailangan pagbabago, siyempre yung pag-uugali. Ilan po ba, mga kapatid, gano'n naman nag-ayos sa kawain ni Lord, gano'n naman kapaganda ang pag-uugali. Amen. Mga kapatid, amen. Ako, ang tanong po ulit, mga kapatid, ako dahil sinabi ng ating Panginoon sa Efeso 4, verse 22, iwanan niyo ang dating pagsusuhay, ubarin niyo ang dating pagkatao, hindi sabihin pag-uugali. Tama? Mga kapatid, pero ang tanong, mga kapatid, anong pag-uugali natin yung nangangailangan ng pagbabago? Unang pag-uugali, yung ugaling pagiging madamo. Hello? Amen po, mga kapatid, alam po sa aming si Grace, wala pong madamo. Amen po ba? Alam po po lahat, hindi madamo! Bukas tayo, tama? Amen? Kaya po yung bata, kapag bata, pag-isinin lang, di ba po? Bago sila eh. Amen? Kung makapasin ko lang, nakatipong ang kamay. Tama po ba nakatipong yan eh? Bago sila eh. Tama? Pero kapag siya, mga kapatid, nakakaya, yung dahil bukas mo siya isinin lang, bukas. Tama? Kaya kapag nakakaya, bukas ang palad mo. Ibig sabihin, nakakaanan na, kaya na sasabihin mo, hindi ka nakatipong na kamay, nakabukas ang kamay. Tama po mga kapatid. Amen? Kapag sabi mo sa iyo kapatid, huwag mo nang itipong. Sabi mo kasi na. Amen? Nakakapatid na po, yung kalang pagiging madamot yan. Anong pag-ugaling dapat na kailangan pagbabago? Yung ugaling pagiging madamot. Pangalawa, yung ugaling padalos-dalos at hindi ng ulo. Yan, maraming nanay dyan guilty. Amen? Hindi, pero bukas! Kanina kayanin sa kayo. Amen? Kahit ako pang pinagpapalis mo. Amen? Naging ang ulo. Tama ko ba mga kapatid? Amen? Na kung saan ugaling pala ng kailangan ng pagbabago. Amen? Kapatid, yun po, ngayon padalos-dalos sa mga nito. Pangatlo, yung ugaling tamad. Yan. Kanina sa mga nanay, itong mga bata naman. Amen? Pag inutusan lang, mamaya naman. Amen? Mamaya, nasa pumasok sa school, hindi nagawa. Amen po ba? Pero magkakakalam, naku, mga ganda ko, kayo tao na. Nagugulat pa sa mga magulang. Amen po, mga kapatid. Tandaan natin mga anak, hindi ako mga kapatid ng ating Panginoon, hindi po siya nagulugod sa mga taong tamad. Ano po ang sabi niya? Pagkakainin ang mga tamad. Naku, kapag pinatupad yan, marami na ang mga tamad. Maraming tamad. Amen po, mga kapatid. Tamad ka kasi sabi, ay, kayo na lang. Amen. Pinatapagin. Amen. Nagpapalain kayo na lang. Kakawan yung mga sinlor. Amen po mga kapatid. Pero amazing. Naku, pero masisipag na, walang kaman. Amen. Kung wala ka kahit masisipag. Masisipag talaga. Amen. At pang-apat po, napag-ugali natin ng ilang pagkatago, yung ugaling reklamador. Amen. Ano ba yan? Kahapon tuyo, ngayon na naman tuyo. Amen. Pakat na naman. Amen. Kahapon, pakat na naman. Bakit pakat ng hilit na? Amen. Mama, ano ba yung natin pa naman? Ang pakat, pakalong-kalong. Amen. Ano naman kung natin? Amen po ba mga kapatid? Maraming reklamador. Ang gusto ng mga bata, hakdo, kusino. Amen. Pag inaningan, nagreklamo, ano ba yan mga? Amen. Hindi ako kumakain ng ampalaya. Amen. Nagreklamo. Amen. Pero subukan ko pag nagutom, kakainin din naman. Hindi kumain ka. Amen. Sabi na, nang kailangan ko babalong sali, yung ugaling magaspang. Hello po, matulog sa langit ng mga bata, na ang galang-galang sa ibang tao, pero sa magulang bastos. Amen po, mga
Totoo. Maraming ba? Maganda ang ugali sa harapan ng iba, pero mismo sa tambahalan, bastos sa pag-ibig. Amen. Kapatid, no po, sabi nga, mapalad kayo mga anak, no po, na kayo ay tinawag ng ating Panginoon. Amen. Unti-unti kikilisin ng Diyos ang ating mga pag-uugali. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakaran natin ang ating Panginoon. At ang sunod, ano ang ugali na kailangan pagbabago? Yung ugali walang disiplina. Sinasabi na nga, magkakagpulan, kay pasok pa. Kadududot ng cellphone. Amen. Kaya minsan mga kapatid, nagbabata ka doon, hindi ka na. Hindi po yung kasi mga sinyo, hindi po kahit sinyo, may nakita ko, hindi ka basta ka na cellphone sa mukha. So, wala na ganyan, bukas sa cellphone. Ayan, kung baka dududot ko, tama ko ba? Ayan, hello. Kung wala ka kailangan tinamaan. Tinamaan daw. Tama yun. So, gano'n walang disiplina. Sabi na nga, bawal! Sabi ng doktor, bawal sa iyo mga kabak. Sabi yung bagong ako, ngayon lang naman ito, kabak doon. Naalala ko po, sa Cebu po pala, ang pinakasikat ko sa kanila pagkain ko. Lahat ng kinaalam po namin, grabe wala akong makabal ko bagay. Nakakabig ko bagay. Lahat talaga sa sarap. Sabi ko, wow! Kaya pala tinawag ka Cebu. Pag-pukulit-pukulit-pukulit, hindi mo makapansin, puro ka na pala Cebu. Sibog. Kaya dahil ko yun. Kaya, Sibog. tinawag ko Cebu. Kasi dito, puro Cebu ang kakainin mo. Tama, kakawatid, pero ang sarap na dito na tulo. Amen? Ayan po. So, pag sinabi na po, bawal ang tawag. Paminsan-minsan ko tinagdan na paminsan-minsan. Ay, sakit sa ulo ko, hindi ko kayo. Bakit? Kumain na maraming tama. Amen? Amen! Ay, yung natin, dapat natin ipapabasa ka kay Lord. Amen? Yung walang disiplina sa sarili. Ito, mga anak, ito, pag sinabi na natin, bakit lang? Ako naranasan ko yan eh. Gagawin, kakakain ng wifi. Kakakain tayo ng wifi. Alas, nagulat ako. Kayo nag-iiba sila. Yung mga anak ko, nagulat ako kayo. Sabi ko, bakit ka naman araw na kaya ako nagluluto? Aba, ako nagsishare ka yung dalawa kong anak kasi alam mo na nagising ka. Amen? Nagaluto yung lalaki kong gusto, nagkakain na rin sa kamay. Amen? Nakakapatid sa sabi na, Lord, pero pinagluto mo sa akin. Kasi di ba rin magluto panganay ko, gusto ka talaga na Lord. Amen? Aba, walang disiplina sa sarili. Aba, malang araw na. Amen? Palibasa pangapon na si Lord. Amen? Bumigising ko yan sila mga alas 9 na. Gising kami noon, subukan yung pangkain na magising. Amen? Paano ang abunin mo? Oo! Mapapayag ko yung mga anak, yung pinagdaanan kami, hindi pinagdaanan. Amen? Kaya mga magulang pasama kayo sa mga magulang ko. Ginagawa ang lahat, bakit ang rason nila? Alam nila karanasan, ninyo ang naranasan nila noon. Kami gumising lang na sa ako. Naranasan na lang, wala pa lang ang ginaloksin, babalo ka yung kalan eh. Maraming palay, pag hindi na nagbayo, wala ka naman sa akin. Kaya nagbayo. Gigising ka na alas 4, ako maraming ang ginalok. Alas 4 ang gano'n, pagkatagap kami gusto namin. Amen? Mag-ano kami para nag-isain. Amen?
kapatid. Silakan, bawal abuin, bawal sakal, bawal Sa palayan. Yun po, mga kapatid na ikaw, kaya kadalasan mga namin na akin na lang. Hindi makapaman. Kasi bakit? Ang dahil po Sa kasasaway. Tama! Amen! Makakapunta ng bayan! May mga tao po kayo sa bayan! Asa ba yan ang lakad na ba? Amen po ba? O bakit si Sir Mika nakagod ako sa kadalaga? Malamang sige. Tama? Yung halit na nasin po! Ang kanyang halit po sa kami! Dito! Mag-ano? Amen? Nakakapipiro ko sa kamamatay. Kaka-agaw. Kaya talaga ka natin natin ang Panginoon. Kaya kung pagkakaroon na nangyayari ng pagbabago, nakakapid. Yan. Nakakapid. Ano ang mga bahagi sa buhay natin na kailangan pagbabago? Yan. Bukod sa isip, bukod sa puso, bukod sa pagsugali. Amen? Nakakapid, ito po yun. Ang lima, prioridad sa buhay. Nakakapid ito. Amen? Nakakapid, kaya ang sisimula natin, wala po sa numero, meron talagang sila pagsisimula yun. Amen? Magsisimula sa uno. Hindi mo pwede sabihin ang ulo, hindi ka dadalhin mo sa number 10. Tama, magkakaproblema. Tama sa buhay po natin. Nakakapid. So po, nangangailangan po tayo ng prioridad, pagbabaguhin ang prioridad sa buhay po natin. Amen? Ako, ang tanong, ano po yung mga prioridad ng mga taong walang pagbabago? Yan, salamin natin ito sa mga sarili. Una, yung sarili at ang sariling kagustuhan. Yan, diba po? Pagka hindi ko nababaw sa tao, ito yung sarili. Yung gusto ng sarili. Amen? Kaya kapag may pamunuan, ito sila ng pamunuan, ay, hindi yung gagawin. May sarili siyang desisyon, may sarili siyang gagawin. Tama po ba mga kapatid? Amen? Na dapat natin kailangan po ng pagbabago. Yung prioridad po natin, hindi po yung ating po mga sarili at ang sarili kagustuhan. Dapat ang priority po natin kung ano ang gusto ni Lord. Ako po lang, kada schedule 15, 17, 18, yung po. Ako 16, sister ko. Siya sabi ng kapatid ko, sabi niya, Pastoran, after na namin sinulog umuwi, sabi ko, bakit bro? Ano kaya ang sinulog? 17, 18 ako, bro. Sabi ko, pinasa ko sa mga schedule. Kaya sabi ko, bro, hindi pwede. Nakita niya ko doon, kasunod ko po doon sa BCM, doon sa Mandaluyong, Sister Louis Pason. Ang sakit ko tayo sa akin, papalit ka lang kay Pason. Nagulat ako nung saan ba siya? Pero pinalitan ko kaya pinasa ko sa na, Sister Louis Pason ka na, ang susunod sa akin, papalit ka lang doon ako. Amen? Pero ang sagot ko, bro, hindi tao ang kausap ko dito. Hindi ang Diyos. Amen? Kasi masarap yung mga lang. Amen? Siguro, after na siguro sa Cebu, babalik sa iyo yung binagyan. Amen? Puro lang yun. Amen? Kung sabihin mo, yung asusunod, di ba sa akin ang karakan? Magbakasyon, tama? Kasi magbalik, dito, tama? Pero sabi nga po, mga kapatid, yung sarili natin sa gustuhan ng masusunod, hindi ang gustuhan. Amen? Mga kapatid, kung kayo natin, yung mga palibasa mo, wala kang bago, kaya sarili ang pasalit ng gustuhan. Pangalawa, ano prioridad ng mga tao para Ano yun? pera kaya di ba ano ka, magagalit ka sila magkakapit. Amen? Ako, para pag-usapin ang pera. Amen? Walang kakakapit. Sabi ko yan, tama? Mahalaga sa kanila sa mga bagay. Yung balik na lopit na nakatawan, makaliyan ang nabagay. Hindi na nalalaman na kapag namatay ka, isang kagrado lang ang pagbiligan sa iyo. Kapag ikaw ay electronic, grabong ka lang. Amen? Grabong lang, grabong ka. Grabong lang, dadalhin ka kung saan. Tama ko ba mga kapatid? Grabong ka. Kaya sa ako sa mga bahay, na-representative, naku, nag-overlap tayo
saan komportable. Amen? Mga kapatid, kaya kapag nahihirapan na, tigil muna. Amen? Nahihirapan na. Sabi, parang sinabi ko ni Maricel, so yan, ayaw na mag-ako, ayaw na makinig, ayaw na makunin. Amen? Kapag sana nasalita ngayon, pagdalaman na may hirap, sunod na lang ako. Amen? Hindi. Amen po, mga kapatid. Amen? Bakit gusto natin kaligayahan kung saan masarap? Amen? Kakalungan ko ba? Amen? Masarap pala. Punta tayo. Pero kasi pala, sa kami gawain, papakain ka, at dami kumakain. Amen? Pero pag meron pagkakas, mas sila. Masabi natin sa Panginoon, hinahanap niyo ako dahil kayo ay ang gusto. Paano ba yan? Ama, hindi na pa akin dyan, tinagagay ko dyan, dagdagan ko, pagkakala ako, gutom na kami. Ganyan, ganyan. Buti lang dito sa Amazing, ang hindi pagkain. Dito rin. Amen po, makakapid. Pero kapag ikaw ay hindi wala kang pagbabago yan, ang hinahanap mo. Ang apat, kailangan at ako ng tao. Diba po, kapag isang tao, kailangan pagbabago ng buhay, ay gusto natin kinakalakaan. Gusto natin makakapid, diba, babatiin. Pag hindi na bakit magkakaroon ko, hindi na atin. Nag-share na lang ako dyan. Sa GC, hindi na kasalamatan. Tapos ko. Kaya naman po natin katabi sa atin. Huwag ka na magtango. Amen. Amen. Yan maraming ganyan. Bakit? Kailangan ako ng tao. Ikaw lang. Nakakapit. Ito, hindi na kasi ng kapulinan ka ng tao. Bakit? Hindi mo alam na lahat. Kaya lahat ang pumupulit sa'yo. Amen. Minsan, plastic. Kaya ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng anak mo. Pagkalikod mo, ano ang kakabal. Amen. Amen. Ako ba naman? Tapos amen. Pero kapag wala ka ng pagbabago, yan. Nakakapatid, yan po yung talungan mo. Ilalim ang parakalan, lagi pakinggan ka. Kami ba? Nakakapatid, kung wala kang pagbabago, yun, yan kayo dyan po trabaho at alipan. Di ba nakakakuha mo si Nervis na Maricel? Di ba po? Na-resign. Para lang sumagot sa calling ni Lord na pastor. Ako alam po, yan po yung isang na-bless ko ako. Bakit? Mga kapatid ko, ang dami-dami narinig. Ito mga katotoo, mga engineer pa sila. Amen? Mayroong abogado. Pero, nung nakilala nila ni Lord, si Lord, binigyan ako ang lahat para lang makasunod sa Panginoon. Amen? Sabi ko, Lord! Sabi ko, hindi na pinikawan na lahat. Tapos pinikawan ko yung portfolio na pinagdadaan ko. Amen? Kasi undergrad ako ng second year high school. Amen? Kaya gusto, pinilaan ko ko lang. Buti na ako naman sa school dahil hindi ako makakaya kita sa bayan. Dahil kung nakakapindok ng ultimo pagpindok ng laptop, may kapindukin na ako ng mapawag. Kaya talagang siya alam ko noon, yung pagdadaan na yung pululok na yung pinanungutak ng isda. Amen? Yan. Express ako dyan. Kapag yan ay, yan araw-araw, makakapag-expert ako dito para sabihin ko yung mga isda. Nakakapag kung saan yung kababan. Expert ako dyan kung hindi ko makalala ko dito. Amen? Pero salamat kay Lord. Pag tinawag ka ng Diyos, lahat itutos ko sa iyo, Lord. Amen. Yung dating ko siya, dapat cater na. Yung dating ko siya, cater na. Di ba po? Kapag-cater ko na. Amen. Nakala nila ako ng office. Yung pala. Amen. Sabi ko, sinabi sa akin ako ng office. Sabi sila ni Lord. Nakala makabigis. Ako ngayon laptop ako. Ba? Magbiyaya ng Diyos yan. Amen. Nakakapagod. Pero salamat kay Lord. Sabi nga po, kung ikaw talaga may pagbabago, hindi mo kaya ipagpalit ang Diyos sa kalitan. Amen? Mga kapatid, yan ang priority mo. Dapat ang priority mo kung paano makasunod sa kalitan ng Diyos. Amen? Kasi ang sabi natin sa Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and all those things shall be added unto you. Amen? Kaya walang pangailangan sa natin na i-review sa ating Panginoon. Amen? Dapat ka ang mahalaga i-priority to them. Yan. Sabi ko ako, Matthew 6:33, ngunit higit pa lang at pasikapan nyo na kayo sa kabilang ng Diyos at mamuhay na tayo sa kalooban at mabibigyan niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Yan. Praise the Lord po.
So, yun ang po mga kapatid. Ano po? Yan po yung nangangailangan po ng pagbabago. Amen? Una, isip. Pangalawa, puso. Pangatlo, panganalita. Pang-apat, yung mabugali. At ang panglima, yung kalidad natin sa buhay. Amen? Amen. Ano nga po natin sa ating mga kapatid? Sino ba talaga ang priority mo sa buhay? Nakasubo. Amen? Ako ba hindi ko ako nakakalimutan asawa? Totoo, sinabi ko po sa akin. Amen? Kasi sabi ko ako, mabuhay ako ng asawa. Pero hindi ko Wala kaya na. magkakalawa. Dinala mo na eh. Sabi ko, Diyos, hindi na ako iwan. Sabi ko, hindi na ako makakahanap ng kasunod ako. Kaya, hindi na ako ganda. Kaya ako rin mo, praise the Lord. Amen? So, yan po ang kapatid. Ang pangalawa naman, bakit ang mahalaga na tayo magkaroon ng pagbabago? Yan, bakit mahalaga? Dahil una, dahil ang pagbabago ay utos ng Diyos. Amen? Utos ng Diyos na tayo magbago. Ano pa ang sabi? Gawa ng verse 19. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Amen? Pagbabago. Upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Kaya mahalaga po na tayo ay magbago. Amen? Dahil utos ng Diyos, wala sunod sa utos ng Dos, amen, na hindi pinagkakalat ng ating Panginoon. Amen? Sister Maricel, grabe yung sila. Amen? Sumunod na sa utos ng Diyos. Amen, mga kapatid, po. Utos ng ating Panginoon na tayo ay magbabago. Kaya magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Utos ng Diyos. Kaya napakalaga po ng pagbabago. Pangalawa, bakit napakalaga po na tayo pa magkaroon ng pagbabago? Dahil ang pagbabago ang siyang patunay na ito ay tunay na mananampalataya. Amen? Kapag hindi ka mananampalataya sa pamagitan ng t-shirt. Ang madali natin, mabilis lang eh. Amen? Magsuot na po tayo ng t-shirt, karami ka na, ay, nananampalataya pala ito. Ay, nag-aawis ng Grace pala ito. Madali lang eh. Pero ang tanong, may pagbabago ba sa madali? Amen po ba, mga kapatid? Amen? Kasi kung mayroon tayong pagbabago, yan po ang mga kapatid ang patunay na mayroon tayong tunay na pananampalataya. Ayan! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Ayan. Kasi ang sabi ko sa 2 Corinthians 4:17, kaya pinakitang isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dami ng pagkatao, salit ito yung napalitan ng bago. O, di ba po? Nakipag sa Kristo. Wala na yung dati, ano ba yung dati? Hindi na rin na pala tayo dati. Tama? Hindi na rin na pala tayo dati. Oo, tagatayaan mo yan kayo. Tagatayaan mo na pala tayo. Tama? Kaya kapag kaya kung nagkasama kay Kristo, nakapagpapit mo, yan po ay patunay na ikaw ay napalitan na ng bago yung dati. Ikaw po ngayon ay nananampalataya. Amen! Praise the Lord po. Guard to God. At ang kasunod po mga kapatid, bakit napakalaga na tayo gawin ng pagbabago? Dahil ang pagbabago ay patunay na nasa atin ang Espiritu Santo. Hindi natin kayang baguhin ang ating umabuhay. Hindi natin kayang baguhin ang ating panalita. Hindi natin kayang baguhin ang ating pag-iisip, ang ating pumapuso. Pero kapag tinanggap natin at nasa atin ang banal na Espiritu, na kapatid, ang Espiritu ng Diyos ang magbabago sa atin. Yung mga bagay na hindi natin kayang. Amen? Mga kapatid, ito, yan po ay patunay kayo pag isang tao, hindi kayo nababago, wala kami sa kanya, Espiritu Santo. Amen? Bakit ko nasabi? Tingnan po. 2 Corinthians 5:5. Ang Diyos mismo ang nagpapalaga sa atin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang kaibayan na ito'y matutukan. Ano matutukan? Yung pagbabago, pag-transform ng buhay ko natin. Kaya yung dati masamang ugali, yung dati nagabot, talaga naman, yung makagaling ka ang bibig. Number 1 bibig sa gawain mo. Amen po? Bakit? Hindi mo magagawa yan kung wala ang Espiritu Santo. Amen? At ano pang sabi? Galatians 5:19-22. Yung una po, hanggang 21, nakapatid yan po ay gawain, nakapatid ang mga tao walang pagbabago. Gawain yan. Ano pong sabi? Hindi na ikakanya ang mga gawain na naman. Pakikapit ka, kaya siya saan? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulan, pagkapuan, pag-away-away, pagsasalos, pagkakagaling at kasiman, pagkakampi-kampi at pagkababahagi. Pagkaingit, pagkatay, pagdalasing, walang kapas na pagsasaya at magkakatulad dito. Uli ko kayo binabayaan. Ang gumagawa naman ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. Yan po ang buhay ng mga tao walang pagbabago. Tama? Wala ka ang Espiritu Santo. Pero pagdating sa verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, nagdalakan
lahat ng siyang nabanggit nagagawa ko. Amen? Kaya patuloy ng pagbabago, mga kapatid, kailangan natin ng pagbabago kasi yan po ang magpatutunan na sa atin ang Espiritu Santo. Tingnan na po natin ang ating katabi. Tingnan na po natin ang ating katabi. Nasa kanya ba ang Espiritu Santo? Amen? Yan. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya po natin ang ating Panginoon. Yan. At lang po mga kapatid, bakit sa pangalaga na tayo karoon ng pagbabago? Yan, pagbabago. Dahil ang pagbabago ay naging mabuting katutuusin. Di ba po pag kayo nagbago, di ba mabuting katutuusin? Amen? Sa sabi ng asawa, uy, sino kayo nakain ng asawa ko? Bakit ang gawin ko siya? Amen? Dahil hindi ako nasigas, bakit niya binigyan ako ng kaya? O di ba po, ano sabi ng asawa? Yan, ano oras ang gawa ko ito? Di ba po? Kasi nagbago yan, makita na pagbabago. Tama? Pag-ibago din ako po yan. Pero sabihin, nag-aakala ako naman ng amazing, masama ka na ng bahan mo. Kung hindi mabuti ako po, para po sa iba. Tama? Nagdaan na, hindi natin tao po nagbabasa ng Biblia. Amen? Ang binabasa po nila, yung buhay natin ng ating po ng Diyos. Kung masahin kaya tayo, amen? Nakikita ba ng iba, yung magbabago sa ating buhay? Amen? Yung dati, yung sasabi, ay dati, nakulas ngunit yan, dati, hindi ko mabait. Diba? Nakakagid? Tapos kamamalik ako, naku, sarap na yung kasama. Amen po ba? Amen? Kaya makalaga ko lang na tayo po magkaroon ng pagbabago dahil ang pagbabago ko ay naging mabuting pagtuturo sa inyo. Matthew 5 verse 16, ganyan din naman. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kapurihan ng inyong Ama na nasa langit. Kaya po mga kapatid, mayroon ang pagbabago po sa atin. Yung mabubuting natin gawa. Kapatid, kanina natin sa ating mga sarili. Ano na ba ang nagbago sa ating mga sarili? Amen? Basta tayo po tayo lahat, mga kapatid. At sa mga oras na ito, kilala tayo ng Lord. Aminin na po natin kung hindi, marami pa rin po tayo sa itignan. Marami pa rin po tayong pagkukulang, ang dami-dami pa kong babaguhin po sa atin. Amen? Mga kapatid, pero sa magitan ng mensahe ito, mga kapatid, nawa, tayo lahat ay patuloy na baguhin ng ating Panginoon. Ipitik po natin ating mga mata. Lagay ko natin ating mga kamay sa ating mga puso. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin. Na kahit tayo pa ulit po tinatapasaya, napakalawak ko ng habang ng Diyos. Na kahit tayo nagkamali, nagsisi, gawa ulit ng kasalanan. Ang Diyos ay nakabukas ng kamay para tayo ulit ay pagkakas. Pero kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, tayo na ating pinalaya ng Diyos. Yes, malaya tayo, pinatawad tayo ng ating Panginoon. Pero ang sabi ng ating Diyos, huwag mong gamitin ang kanalaman para gumawa ng masama. Alam po natin ang masama ko. Pero minsan, kahit alam po natin masama, hindi pa rin ginagawa. Nalalaki pa rin tayo, namuhusga ng ating kapwa. Nag-iisip na hindi tama kapwa sa atin. Kapatid, sabi na po, wala nakakaon ng may pagbabalit na natin. Kaya ang pagbabago, hindi bukas, hindi makalugan. Para sabihin mo, saka ko na siya babati. Saka na lang ako. Gagawa na mabuti, saka na lang ako. Hindi bukas kaya. Kapatid, ang pagbabago ay ngayon. Hindi namin sa ating Panginoon. Kung mayroon tayong puso na mayroon galing pa sa ating utak, hindi namin sa ating Panginoon na pagkalat na natin. Kung hanggang ngayon hindi mo maaari kumakamay, lalo kung sa gawa ng ito, hindi natin kay Lord at buksan ang ating kumakalan. Tulungan tayo na rin bukas tayo. Huwag tayo maging maliit sa ating kapwa, hindi ka magdumadali ko sa atin. Hindi mga pagkakataon na tayo hindi. Kapatid, natin tayo sa ating Panginoon. Bakit ni Lord ako na nais natin magbago? Gusto natin maging mabuti. Pero kapag wala ang tulong ng Diyos, hindi natin magagawa. Hallelujah. Hallelujah.
Gusto po namin, Panginoon, ang isip po namin, Panginoon. Gusto po namin, Panginoon, bilang anak. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon. Nagawa po namin po kami. Yung mga isipan, Panginoon. Kailangan na ang mga puso na basura, Panginoon, sa puso na kami nawa sa Panginoon. Ang aming mga kabugayan na isa na isagas pa po. Ang aming mga salita na isa. Hindi lang napabasa lang sa po pa na kami nagdaan. Patawad po. Patawad po sa lahat. Dahil po lang po sa panahon. Nakakailangan sa lahat. Kaya patawad po. At sa mga oras na ito, Lord, naniniwala po kami na patuloy po kami babaguhin. Binilaan, Panginoon, ang mga bagay po, Diyos, na kailangan po namin sa aming pagbabago. Kaya sa mga oras na ito, Lord, bilangin po namin na patuloy mo pong masiyahan, Panginoon, ng langis na ito, Lord. Na ipapahid po po, Lord, kasama si Sister Jen. Na sa amin po pagpahid, Panginoon, sa luwa na ako mga kapatid po, Lord. Tunay na po, Diyos, ang bawat isa na makakatanggap ng biyaya ng galing sa iyong ating Ama. I-bless mo po ito, Lord, ang mga kamay na ito, ang langis na ito, Lord. Na ito ay maging instrumento mo po, Panginoon, para sa aking mga kapatid na rin ito, Lord. May mga kabigatan, Panginoon, Lord, magkaroon ng kabahanan. May mga problema, Lord, magkaroon ng solusyon. Yung mga nawawala ng pag-asa, Lord, magkakaroon ng lakas at pag-asa, Lord, galing sa iyong ating Ama. In the name of Jesus, Lord God. Amen and amen.